Umanda kayo dahil pagbabayarin ko kayo sa ginawa niyo sa asawa ko. Kahit anong gawin niyo ay kamatayan lang ang tanging niyong pagpipilian. Kasalanan niyo dahil kayong pumunta sa teritoryo ko, kaya nararapat na kayo ang maging pagkain namin. Lahat tayo ay may kanya-kanyang paniniwala at ipinaglalaban na karapatan. Ngunit paano kung sa isang iglap nakaranas ka ng pang-aabuso hanggang sa dumating sa puntong naging kaaway mo ang mga alagad ng pamahalaan? Ngunit paano kung ang alagad ng batas na inaakala mong kalaban ay maging kasama mo sa labanan? Handa ka bang makipagtulungan sa iyong mga inaakalang kalaban upang gapiin ang kampon ng kadiliman, o handa mo silang talikuran, makaligtas ka lamang sa tiyak na kamatayan? Tunghayan natin ang kwento ni Enteng na pupukaw sa ating mga isipan tungkol sa mga rebelde at tangan nitong mutya ng linta kontra sa wakwak na lahi ng mga aswang. Isang magandang araw sa inyo, Sir Froy at Karine, pati na rin sa mga tagapakinig ninyong patuloy na sumusuporta sa inyong channel. Bago ang lahat, nagpapasalamat ako sa binigay na oportunidad na makapagbahagi ako ng aking kwento sa inyong channel. Alam kong nakahanay itong pambihirang karanasan ko sa mga kwento ng inyong channel, kaya naglakas loob akong sumulat sa inyo. Samahan ninyo akong sariwain ang hindi ko malilimutang kwento tungkol sa mga aswang na naganap sa taong 1978. Noong 37 taong gulang pa lamang ako. Ako nga pala si Enteng, tubong Iloilo. Pagsasaka ang aking pangunahing ikinabubuhay. Ulila na ako sa aking mga magulang, kaya naman bilang nag-iisang anak ay sa akin naiwan ang mga lupain ng aking mga magulang. Dahil dito, mas sinipagan ko pa ang aking pagsasaka. Sa katunayan, hindi pa man nagbubukang liwayway ay nasa bukirin na ako upang mag-araro sa aming palayan, upang ihanda na ang mga ito sa pagtatanim. Nagpatuloy nga ako sa pag-aararo sa aming palayan nang mapansin kong magbabandang 8:00 na ng umaga ay wala pa rin ang aking asawa. Anong oras no? Bakit wala pa rin si Marita? Nagugutom pa ako. Pagbuntong hininga habang sinasapo ang aking tiyan dahil sa nararamdamang gutom. Dahil sa hindi ko na nga mapigilan ng aking gutom na nadarama, ay mabilis naman akong umahon at tubungo sa taniman namin ng mga kamote. Nanguha nga ako roon at pagkatapos ay nagmadali na akong bumalik sa kubo upang ito ay lutuin. Pagdating ko sa kubo, ay nadatnan ko doon si Maritang naghihintay na pala sa akin habang inihahanda ang kanyang mga dalang baon. Oh, mahal, bakit ngayon ko lang? Pasensya ka na, mahal. May pinuntahan pa kasi ako eh. Nagtaka naman ako sa kanyang mga sinabi dahil kagabi ay wala naman siyang nababanggit sa akin na pupuntahan. Kaya tinanong ko siya, "Saan ka pala tumungo, mahal?" Pumunta ako sa klinik upang magpasuri." "Ha? May sakit ka ba?" Pag-aalala ko sa aking asawa dahil inakala kong may iniinda na pala itong sakit na hindi nasasabi sa akin. "Mahal, bakit hindi mo kagad sinabi sa akin na may sakit ka pala?" "Wala akong sakit, mahal. Buntis ako."
Ha? Talaga, mahal? Ha? Magiging tatay na ako? Ha? Sunod-sunod kong tanong dahil nais kong makasiguro kung totoo ba ang aking mga narinig. Matagal ko na rin kasing inasam na maging isang ama at mabigyan kami ng anak na mas magpapasaya sa aming pagsasama at kukumpleto sa pamilyang pinangarap ko. Dahil nga sa magandang balita ng asawa ko, ay mas ginanahan pa ako sa pagtatrabaho sa bukid. Dahil nga sa saya ko, ay halos hindi ko namalayan na inabot na pala ako ng alas 6 ng hapon sa kakaararo. Kaya naman, nagmadali na akong tumigil at nag-asikaso upang umuwi. Lumipas pa ang mga araw, ay nagpatuloy ang paghahanda ko ng aming palayan hanggang sa maihanda na nga ito upang taniman sa susunod na mga araw. Dahil sa pagiging maselan ng asawa ko sa kanyang pagbubuntis, ay hindi ko na lamang siya isinama sa bukid sa pagtatanim ng mga palay. Mahal! Aalis na ako ha! Ikaw nang bahala dito! Sige mahal! Inihanda ko na rin mga baon mo ha! Maraming salamat mahal oh! Siya! Hahayo na ako! Nagpatuloy na nga ako sa aking pag-alis at nagmamadali na akong pumunta ng aming sakahan upang mas maaga akong makapag-umpisa ng pagtatanim ng palay. Pagdating ko nga sa palayan, ay hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at nagpatuloy na nga ako sa pagtatanim. Nang bandang alas 12 na nga ng tanghali, ay umahon na nga muna ako para makapagpananghalian at makapagpahinga na rin. Agad ko namang kinuha ang aking baon at nag-umpisa na ngang kumain. At nang matapos na nga ako sa aking pananghalian, ay nagpahinga na muna ako. Humiga na muna ako sa aming kubo upang makapagpahinga. Subalit dala ng kapaguran ay hindi ko namalayang nakatulog na pala ako. Sa kalagitnaan ng aking mahimbing na pagtulog ay may isang babae na bigla na lamang tinatawag ang aking pangalan. Paulit-ulit niya itong tinatawag at wari pinapalapit niya ako at may sinisenyas siya sa akin. Nang tinignan ko ang babaeng yun, ay nabigla ako dahil para siyang isang prinsesa dahil sa kanyang kasuotan na sobrang kumikinang sa kaputian. Dagdagan pa ng suot nitong mga palamuti sa katawan. At sa tingin ko, hindi ito ordinaryong tao dahil tila nakalutang ito at hindi nakatapak ang mga paa sa lupa. Bumaling ako ng tingin sa kanya at sinenyasan niya ako muli na tumungo sa palayan at nagsasalita ng hindi ko maunawaan, ngunit tila may ibig siyang ipakuha sa akin doon. Ngunit dahil sa hindi ko nga ito maunawaan, ay binaliwala ko na lamang ito. Maya-maya pa'y nagising ako buhat sa aking pagkakatulog dahil sa may mga tao akong naririnig papalapit sa kubo. Bigla akong bumangon at sumilip sa siwang ng dingding ng aming kubo. Nakita ko ang grupo ng mga sundalo ng pamahalaan at patungo ito sa aming baryo. Lumabas naman ako dahil sa tingin ko napadaan lang ang mga ito at siguro naman hindi ako aanuhin ng mga ito dahil wala naman akong masamang ginawa o nilabag. Nang malapit na nga ang mga ito, ay buong paggalang ako na bumati sa kanila. Magandang hapon po sa inyo! Magandang hapon din. Saan ho ba ang mga punta nyo mga Ginoo? Patugo kami sa baryo pero sa ngayon umiikot na muna kami baka may mga rebelde dito. Hindi na ako sumagot pa uli sa kanyang mga sinabi dahil alam ko naman na walang mga nagagawing rebelde dito sa sakahan namin kaya nagpatuloy na ako sa aking ginagawa. Iniisip ko naman,
na wala akong pakialam kung magkasalubong ang mga yon, basta maayos ang aming sakahan at payapa sa aming baryo, ay ayos lang ako. Sa aking patuloy na pagtatanim, ay tila may naririnig na naman akong tumatawag sa akin. May naririnig din akong sumisit-sit, ngunit nang tingnan ko ang buong paligid ay wala naman akong nakita, kaya hindi ko na lamang binigyan pa ng pansin. Nagpatuloy na lang ako sa aking pagtatanim hanggang sa sumapit na ang oras ng uwian. Mabilis akong umahon at naglinis ng putik at umuwi na nga ako. Lumipas pa ang mga araw at nagpatuloy pa nga ako sa pagtatanim ng palay at ng aking mga ginagawa. Subalit sa mga araw na yun ay patuloy din ang pangungulit sa akin at pagsitsit ng kung sino mang nilalang na yun. Dahil sa malawak na palayan ang kailangan kong taniman at mag-isa lamang ako, ay medyo inabot din ako ng ilang araw sa pagtatanim. Hanggang sa ilang mga pilapil na lang ang hindi ko pa natataniman. Mahal, bukas ka na siguro tatapusin yung ilang pilapil na natitira. Masama ang pakiramdam ko ngayon eh. Walang problema, mahal. Magpahinga ka na kaya muna. Nagpahinga na nga muna ako ng mga araw na yun dahil sa masama ang aking pakiramdam. Dala ng pagod din siguro ng aking katawan. Buhat sa mag-isa lamang ako sa pagtatanim. Pakiramdam ko na mga araw na yun ay para akong binugbog at pinagsusuntok sa buo kong katawan at tila namamaga ang buo kong pakiramdam. Dahil sa sama at bigat ng aking pakiramdam, ay itinulog ko na lamang ito. Sa kasarapan ng aking pamamahinga, ay napanaginipan ko na naman ang babaeng yun at tulad ng dati, nagsasalita na naman ng hindi ko maunawaan kasabay ng kanyang tila pag-utos sa akin na may ipinapakuha sa isang pilapil ng palayan na hindi ko pa natataniman. Dahil sa paulit-ulit nitong pagsasalita ng hindi ko maunawaan, ay sumagot na nga ako na hindi ko siya maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa isang iglap, pinitik niya ang kanyang mga daliri at pagbaling ko sa kanya ay masinsinan siyang nagsalita ng katulad ng ating lingwahe. Naunawaan ko ang kanyang mga sinabi at ang regalo niyang ibinibigay sa akin. Isa daw yung mutya at ipinaliwanag niya din sa akin ang kakayahan ng aking tatanganing mutya. Lubos naman akong nagpasalamat sa kanya dahil ako ang kanyang napiling pagkalooban ng isang mutya. Ngumiti naman ito at nagsabing magagamit ko raw ito sa tamang panahon. Maya-maya pa'y ginising na nga ako ng aking asawa upang mananghalian. Sumunod naman ako, ngunit nabigla ako dahil ang mabigat at masama kong pakiramdam kanina ay parang bulang naglaho. Lumakas din bigla ang aking pakiramdam at hindi na namamaga ang buo kong katawan, pati na rin ang aking mga kasukasuhan. Kaya pagkatapos naming mananghalian ay nagpaalam ako sa aking asawa. Mahal! Tutungo lang ako sandali sa bukid ha? Hindi ba't masama ang pakiramdam mo, mahal? Ayos na ako! Isa pa, sandali lang ako doon. Dahil nga sa mga sinabi ko, ay pumayag naman ang aking asawa at tumungo na nga ako sa aming bukirin. Pagdating ko nga roon, ay nagmamadali naman akong tumungo sa bakanting pilapil ng aming palayan. Wala akong sinayang na sandali at hinanap ko ang mutyang sinasabi ng babae sa aking panaginip. Sinuyod ko nga ang bakanting pilapil na yon at wala naman akong nakikita. Iniisip ko na baka panaginip lang yon o di kaya baka dala lang ng sama ng pakiramdam ko kanina.
Akmang aalis na ako sa pilapil na yon nang may narinig na naman akong sumisitsit. Sa unay, binaliwala ko lang yon at iniisip na guni-guni ko lang. Pero habang tumatagal ay mas lalong lumalakas pa ang pagsitsit. Nagpalinga-linga ako at wala naman akong nakikitang tao, kaya ipinagpatuloy ko na ang paglakad. Nang akmang papalayo na nga ako sa pilapil na yon, ay may nahagip ang aking mga mata. Tila isang bagay o isang bato, kaya binalikan ko ito at kinuha. Nagulat ako sa aking nakuha dahil isang linta, ngunit tila patay na ito at nasa estado nito'y tumigas na at tila naging isang bato. Nilagay ko naman ito sa loob ng aking bulsa at nagpatuloy na sa pagpunta ng kubo. Nang malapit na nga ako sa kubo, ay nagulat ako dahil may naririnig akong mga tao sa loob nito at mga nag-uusap. Nagmasid naman ako at nakumpirma ko nga na hindi ako nagkakamali sa akin narinig kanina. Hinigpitan ko ang paghawak ng aking itak at dahan-dahan akong lumapit sa kubo dahil iniisip kong baka mga magnanakaw o masasamang loob ang mga nandoon. Kaya nang malapit na ako, ay walang pag-aatubiling nagtanong ako. Sino yan? Ay, magandang hapon sa'yo. Pasensya na sa pang-aabala. Pagtingin ko sa loob ng kubo, ay nakita ko ang 6 na arbadong mga kalalakihan. At kasalukuyan itong nagpapahinga. Nakasuot ito ng simpleng mga kasuotan at hindi naka-uniforme, kaya alam ko na kaagad na mga rebelde ang mga ito. Magalang namang humingi ang mga ito ng paumanhin sa ginawa nilang pagpasok sa loob ng kubo nang walang abiso o paalam. Nauunawaan ko naman ang mga ito dahil kitang-kita ko naman ang pagod ng mga ito, buhat siguro sa malalayo nitong paglalakad. Nabakas ko rin sa mga ito ang gutom, kaya hindi na ako nagdalawang isip na sila ay tulugan. Nagmadali akong kumuha ng kamote at saging at nanghuli ng mga alaga ko ring mga manok at inihanda sa kanila upang makakain. Nang matapos na nga ang mga ito sa kanilang pagkain at nakaipon na ng lakas, ay nagpaalam na ang mga ito. Lubos ang kanilang pagpapasalamat sa aking ginawa at nangako rin ito na kapag ako din daw ang nangailangan ng kanilang tulong ay maasahan ko daw ang agaran nilang pagtulong. Nang makalayo na nga ang mga ito, ay nanguha na rin ako ng saging at kamote na madadala at umuwi na rin ako sa amin. Nang makarating na ako sa bahay, ay inilaga ko na muna ang mga dala kong saging at kamote at dahil nga sa puro putik ang aking kasuotan, ay nagpalit na rin ako at naglinis ng aking katawan. Oh, mahal, ba't ngayon ka lang? Pasensya na mahal, nanguha pa kasi ako ng saging at kamote. Pagpapalusot ko, ngunit hindi ko na sinabi na natagalan ako dahil inasikaso ko pa ang mga rebelde at pinakain. Hindi naman na ako inusisa pa ng aking asawa dahil sapat na sa kanya ang aking mga sinabi. Ngunit ang pagtatago ko pala ng lihim sa kanya ay siyang lubos kong pinagsisisihan. Kinagabihan sa aming pagtulog ay napaniginipan ko na naman ang magandang babaeng nagbigay sa akin ng mutya ng linta. Sinabi niya sa akin na dapat ihanda ko ang aking sarili sa papalapit na trahedya at palaging dalhin ang mutya na kanyang ipinagkaloob sa akin. Pinaliwanag niya sa akin ang gamit ng mutya ng linta. May taglay itong sa bulag at tagalihis ng bala ng baril at itak. May taglay din itong swerte sa negosyo, pag-ibig at mabilis magpagaling ng mga sugat. Kinabukasan ay maaga akong gumising. Kinabukasan
ay maaga akong gumising upang tapusin ang isang pilapil na natitira na lamang. Nauna akong bumangon sa aking asawa dahil natutulog pa ito. Kaya ako na lang ang nagsaing at nagluto ng aking babaunin. Pagkatapos kong makapaghanda, ay gumawa na lang ako ng sulat sa aking asawa na pumunta na ako sa bukid. Habang naglalakad ako papunta sa aming bukid, ay nakasalubong ko na naman ang mga sundalo at magalang naman akong bumati sa mga ito. Ngunit ni wala man lang akong nakuhang tugon, bagkus tumitig pa ang mga ito ng masama sa akin. Nagtaka naman ako sa mga nangyari, subalit binaliwala ko na lamang ang mga ito. Alam ko sa aking sarili na wala akong atraso sa mga ito, kaya wala akong dapat na ipangamba. Nang makarating ako sa aming palayan, ay ipinagpatuloy ko na nga ang nabinbin kong trabaho at sinikap na matapos ko ito bago pa dumating ang 5:00 ng hapon para wala na akong babalikan kinabukasan. Habang abala ako sa pagtatanim ng palay, ay hindi ko napansin ang paglapit ng mga rebelde sa kinaroroonan ko. Kaya nang magsalita ang kanilang leader, ay bigla akong nagulat. Magandang umaga sa iyo. Pwede ba kaming makapagpahinga muli sa iyong kubo? Ay wala pong problema. Medyo nauutal ako sa aking naisagot dahil sa takot na baka muling bumalik ang pangkat ng mga sundalo. Ngunit dahil sa hindi ko naman sila pwedeng ipagtabuyan, ay napilitan akong pumayag. Wala naman sigurong magiging problema dahil hindi na siguro ang mga yon babalik pa. Ipinagpatuloy ko nga ang aking ginagawa at nang sumapit na ang tanghalian, ay nagpahinga na muna ako para makakain. Nalintikan na. Paano kaya ako kakain kayo? Kukonti lang baon kong dala at hindi ko sila mayayaya. Pag-aalala ko pa dahil sa nakakahiya naman kung ako lang ang kakain at hindi ko sila mapapakain. Kaya nagmadali akong kumuha ulit ng saging at iba pang pwede naming maging tanghalian. Nang makapananghalian na kami, ay nagpahinga din muna ako at nakipagkwentuhan sa mga ito. Nalaman ko, nakapabling pala ang pangalan ng kanilang pinuno at nagpakilala na rin ako sa kanila. Habang masaya kami sa pagkukwentuhan, ay hindi namin inaasahan ang pagbabalik ng mga sundalo. Huli na nang makita ko ang mga ito at nang makita ito nila Kapabling ay walang pag-aalinlangan na nagpaputok sila. Dahil sa kanilang ginawa ay gumanti rin ang mga sundalo at nagkaroon ng paglalaban. Dahil nga nasa loob ako ng kubo, ay iniisip din ng mga sundalo na kaanib ako sa samahan ng mga rebelde, kaya maging ako man ay pinaputukan. Tumagal pa ang putukan at nakita kong unti-unti nang nalalagas ang grupo ni Kapabling. Mula sa 11 ang bilang nila Kapabling, ngayon ay nasa 6 na lamang. Dahil sa tindi ng takot ko, ay nagtago ako ng mabuti habang walang habas ang mga sundalo sa pagpapaputok. Enteng, tumakas ka na. Hindi ka dapat masali sa gulo. Sige po, Kapabling. Dumaan nga ako sa likuran ng kubo at nang makahanap ng pagkakataon, ay ubod ng bilis akong tumakbo papalayo. Ngunit hindi ko inasahan na makikita pala ako ng isa sa mga sundalo. Habang mabilis akong tumatakbo, ay hinagisan ako ng granada. Isang malakas na pagsabog ang aking narinig bago ako nawalan ng malay. Paggising ko ay puro benda na ang aking katawan. Bigla naman akong nagpalinga-linga sa paligid at napagtanto kong nasa kuta ako ng mga rebelde. Maya-maya pa'y may taong papalapit sa akin. Buti naman,
gising ka na. Nagpanggap pa rin akong tulog, pero alam pala na gising ako at nagpatuloy lang ito sa pagsasalita. Tumayo ka na riyan, Enteng. 2 araw ka nang natutulog. Kapabling, kayo po pala. Salamat sa pagligtas niyo sa akin, ha. Wala yun, Enteng. Ngunit may masama akong ibabalita sa iyo. Nagpatuloy nga sa pagsasalita si Kapabling at doon niya ipinaliwanag sa akin ang mga nangyari ng araw na yon na nagkaroon ng putukan ay pinatakas nga ako nila Kapabling. Ngunit nakita ako ng mga sundalo na papatakas at hinagisan ako ng granada. Nakita ako nila Kapabling na napatilapon ng malayo at sa wari nga nila ay siguradong namatay na ako. Nagpatuloy raw sila sa pakikipaglaban hanggang sa puntong hindi na nila nakaya pa dahil 4 na lang silang natitira, kaya tumakas na rin sila at doon dumaan sa dinaanan ko. Nang medyo nakakalayo na raw sila, ay nagulat pa ang mga ito dahil sumunod daw ako sa kanila at tinatawag silang hintayin. At nang ligunin nila ay nakita nga nila ako pero tuluyan nang nawalan na ng malay. Kaya dinala ako sa kampo upang doon ay gamutin dahil sa tinamong mga sugat buhat sa pagsabog sa akin. Ngunit yun na lamang raw ang gulat ni Kapabling nang masuri ang buo kong katawan ay kusang humihilom ang aking mga sugat. Nang makumpirmang maayos naman na ang kalagayan ko, ay nag-utos si Kapabling ng mga kasamahan upang sunduin ang asawa ni Enteng at ipapatid dito ang mga naganap. Ngunit nang makarating nga ang mga nautusan sa bahay nila Enteng, ay nagulat sila sa mga nasaksihan dahil magulo na ang bahay at maraming mga nagkalat at mga kagamitang nawasak. Nagpatuloy pa sila sa pagmamasid at nakita nila ang asawa ni Enteng na wala ng buhay. May mga pasa din itong natamo at nakatali ang mga kamay at paa nito, senyales na pinahirapan ito bago pinatay. Dahil sa mga narinig ni Enteng, ay ganoon na lamang ang kanyang galit at pagkamuhi. Nung araw ding yun ay hindi siya nagdalawang isip na maging kasapi ng mga rebelde. Nais ni Enteng na ipaghiganti ang sinapit ng pinakamamahal niyang asawa at ang magiging anak nila sana. Humanda kayo dahil pagbabayarin ko kayo sa ginawa niyo sa asawa ko. Lumipas ang mga buwan na puno ng paghihiganti ang puso ni Enteng at galit sa mga sundalo. Kaya lumipas ang maraming taon na naging matunog ang kanyang pangalan sa mga alagad ng batas. Isa siya sa mga kinakatakutan ng mga sundalo dahil sa angking tapang nito at walang awa kung pamatay. Maliban sa pagiging matunog ng kanyang pangalan, ay naging sakit siya sa ulo ng mga ito. Minsan na ring tinangka siyang hulihin, ngunit palagi ang mga itong nabibigo. Walang kinakatakutan si Enteng, basta marinig niyang sundalo at kahit na pulis ay hindi niya pinakikitaan ng awa. Sa pagiging bantog ng pangalan ni Enteng, ay ginawa siyang pinuno ng mga rebelde at mas naghasik siya ng takot sa pangkat ng mga sundalo. Ilang beses na rin ang grupo ni Enteng tinambangan, ngunit palagi siyang nakakalusot at nakakatakas. Nakilala din siya bilang rebelde na may tangang mutya, kaya iniiwasan ng mga sundalo ang kanyang grupo at pangalan. Isang araw, may grupo ng mga sundalo na naglakas ng loob na tambangan si Enteng at dakpin, ngunit nabigla sila sa mga nasaksihan dahil kusa raw umiiwas sa kanya ang mga bala at kung masugatan man ay mabilis itong naghihilom. Kahit nasusukol na ay nakakatakas pa rin ito ng walang kahirap-hirap.
Dahil sa mga nangyari, mas lalo pang naging mas kilala ang pangalan ni Enteng at mas lalo pa siyang kinatakutan ng mga ito. Isang araw ay may pangkat na naman ng kasundaluhan ang naghahanap sa grupo ni Enteng. Dahil sa dami ng mga napapatay ni Enteng, ay mas pinagtuunan siya ng pamahalaan na tugisin at dakpin. Nagbigay din ang gobyerno ng 1,000,000 pabuya sa sino mang makakahuli kay Enteng. Dahil sa may patong na ang ulo ni Enteng, ay marami ang naghangad na siya ay dakpin. Katunayan, kahit kapwa niya rebelde ay nagkaroon din ng interes sa kanyang pabuya. Dahil sa mga usap-usapang pabuya para kay Enteng, ay hindi lingid sa kanyang kaalaman na may mga kasamahan niya ring mga rebelde ang nagnanais ng pabuya na makuha ito. Dahil sa panganib para kay Enteng, ay pinagsikapan ni Kapabling na tunguhin ang kuta ni Enteng upang balaan ito sa mga posibleng mga mangyayari. Kaenteng, mas makabubuti siguro kung lumipat muna kayo ng pinagkukutaan. Mahirap na dahil matulog ang iyong pangalan ngayon. Masusunod ka, Pabling. Salamat sa iyong babala. Upang makaiwas sa mga posibleng mangyayari at ikapahamak ng kanyang mga kasamahan, ay mas pinili na lang ni Enteng na sundin ang payo sa kanya ni Kapabling. Sa dami din kasi ng naghahanap at tumutugis kay Enteng, ay mas dinais ni Enteng na magtago sa pusod ng gubat. Ngunit ang hindi alam ni Enteng ay doon pala naninirahan ang mga wakwak. Nang makarating nga ang pangkat ni Enteng sa pusod ng gubat, ay nagpatuloy sila sa pag-iikot sa buong paligid upang makahanap ng angkop na mapagtatayuan ng bago nilang makukutaan. Sa kanilang pag-ikot-ikot ay nagulat sila dahil hindi nila akalain na may maliit na sityo na naninirahan doon. Kung hindi sila nagkakamali, halos nasa 16 na ang mga bahay na nakatayo roon. Napaisip pa nga si Enteng kung papaano sila mabubuhay at kung paano sila nakakapaghanap buhay dahil bukod sa nasa gitna na ito ng gubat ay milya-milya ang layo nito sa kabihasnan at mga lungsod. Dahil sa gutom at pagod nila Enteng ay isinantabi na muna niya ang mga tanong sa kanyang isipan. Mas pinagtuunan na niya muna ang makakain at makapagpahinga. Pinasok nga nila ang maliit na sityo at magalam sa mga ito na nagpakilala. Magandang araw po sa inyo! Bati ni Enteng sa mga taong nagkumpulan sa kanilang harapan. Abalang-abala ang mga ito sa pag-uusap-usap nang makita nga sila. Dahil sa ginawa ng mga ito, ay nagkaroon naman ng pagkakataon itong si Enteng na mas makita pa ang buong paligid ng sityo. Nagulat si Enteng sa mga nakita dahil ang mga kababaihan ay may angking mga ganda at magaganda rin ang mga hubog ng katawan ng mga ito. Sa katunayan, kahit siya ay hindi niya maiwasan ang mahalina. Habang patuloy na iniikot nga ni Enteng ang kanyang paningin sa buong paligid, ay may lumapit sa kanila na isang lalaki. Magandang umaga din po sa inyo! Bati ng isang lalaki na may katandaan na, ngunit makikita mo pa rin dito ang malaking hubog ng pangangatawan. Nagpakilala nga ang lalaking iyon na Domeng ang pangalan nito at yon ang namumuno sa kanilang maliit na sityo. Mainit naman ang pagtangkilik sa kanila ng mga taong naroroon. Maging si Domeng ay maganda ang ipinapakita nito at pagtanggap sa kanila. Ngunit ang mainit at magandang pagtrato sa kanila ay napapansin ni Enteng na pagpapanggap lang ang mga ito.
Umiinit kasi ang kanyang mutya. Nakatali kasi ito sa kanyang baywang at nakabalot sa isang tela. Sa sobrang init ng kanyang mutya, ay pakiramdam pa nga ni Enteng ay para siyang napapaso sa init ng mga ito. Maliban sa pag-iinit ng kanyang mutya, ay nakakaramdam din siya ng pangangati sa buo niyang katawan at napapansin niya si Domeng na pinipilit itong umiiwas sa kanya na tila ba natatakot. Dahil nga sa mga nangyari ay nakumpirma ni Enteng na may kakaiba sa sityo na ito. Nararamdaman niya kasi ang isang mabigat na presensyang bumabalot sa lugar na ito, kaya hindi siya nagpapakampante. Habang nakikiramdam si Enteng sa mga ito, ay kabaligtaran naman ang ipinapakita ng kanyang mga kasamahan. Hindi mo rin naman kasi masisisi ang mga ito dahil puro magaganda ang mga kababaihan doon, kaya tuluyan nang nahalina ang mga ito. Mga kasama, paganda kayo. Ipaghanda ng makakain at maiinom ang ating mga bisita. Narinig kong agarang utos ni Domeng sa kanyang nasasakupan. Ilang sandali pa'y naghanda na nga ng makakain ang mga taga roon. Nagulat pa nga si Enteng dahil talagang todo asikaso ang mga ito sa kanila. Pakiwari nga ni Enteng, isang piging ang inihanda sa kanila. Maraming pagkain ang inihanda. May mga karne at mga prutas. Dahil nga sa may pagdududa si Enteng na tila may kakaiba sa mga ito, kaya prutas na lang ang kanyang kinain. Habang ang kanyang mga kasama ay walang humpay sa pagkain ng mga karne at kitang-kita niya kung paano ito nasasarapan sa kanilang kinakain. Nang matapos na sila sa pagkain, ay nagpahinga na muna sila. Ngunit kahit anong gawin ni Enteng, ay hindi talaga siya mapakali. At habang lumilipas sa mga oras, ay paulit-ulit lamang ang pag-iinit ng kanyang tangan na mutya. Nang magbabandang 5:00 na ng hapon, ay napagdesisyonan ni Enteng na umalis na sa sityong yun upang makahanap ng angkop na lugar na kanilang magiging kuta. 28 silang lahat, ngunit 18 na lamang ang nagpatuloy na sumama sa kanila dahil yung iba ay nagdesisyon na magpaiwan sa sityong yun. Hindi naman na ito pinigilan pa ni Enteng dahil sa may karapatan naman ang mga itong pumili sa kanilang nais at magdesisyon sa kani-kanilang mga sarili. Kahit pumayag siya sa nais ng mga ito, ay may agam-agam pa rin siya sa sarili dahil sa mga paliwanag ng mga ito sa kanya. Yung iba kasi sa nakausap niya, magpapaiwan dahil sa may mga babae na silang nagugustuhan at yun na raw ang pagkakataong makapagbagong buhay sila kasama ng mga taga roon. Yung iba naman, naging kontento sa buhay na mayroon sa sityong yun dahil kahit na ganoon na lugar daw, tahimik at sagana sa makakain. Dahil sa kanyang mga narinig, ay hinayaan niya na lamang ang mga ito at nagpatuloy siya sa paghahanap ng makukutaan. Sa di kalayuan, mga ilang milya lamang ang layo, ay napili nilang doon na lamang gumawa ng panibagong kuta. Sakto din kasi, medyo may mga malalaking puno at mga bato na maaaring pagtaguan kung sakali mang may lumusob sa kanila. Mga kasama, dito na lang tayo magtayo ng kuta. Mas pabor ito sa atin dahil kung sakali na may lumusob sa atin, meron tayong mapagtataguan. Sumang-ayon naman ang lahat at dali-daling gumawa ng kanilang masisilungan at matutulugan. Magbabandang 7:00 na ng gabi, habang nasa kasarapan sila Enteng ng pamamahinga, ay nakarinig sila ng mga taong humihingi ng tulong at maya-maya pa
narinig nila ang sunod-sunod na mga putukan ng mga baril. "Mga kasama! Bumangon kayo! Mukhang may mga kalaban!" Dahil sa ginawa ni Enteng, ay dali-dali namang nagsipagbangon ng kanyang mga kasamahan upang maging handa sa mga pagsalakay. Ngunit hindi na nasundan pa ang mga pagputok at nawala din ang hiyawan at mga ingay sa paligid, kaya bumalik na lang sila sa pagtulog. Kinabukasan, maaga pa lang ay bumalik sila Enteng sa sityo na pinuntahan nila kahapon, at tila tulad kahapon, bago nila nilisan ay tahimik at wala namang gulong nangyari kagabi. Napaisip si Enteng kung saan nanggaling ang mga hiyawan at putukan kagabi, kaya inakala niya lang na baka guni-guni niya ang mga yon. Nagpatuloy sila sa pagmamanman sa sityo at may kakaiba silang napapansin. Ang dati kasi nilang mga kasamahan ay tila hindi na sila nito pinapansin at kilala. Tahimik lang din ang mga ito at tila wala sa kanilang mga sarili. Binaliwala nilang ito nila Enteng at bumalik na sila sa kanilang pinagkukutaan. Habang naglalakad sila papauwi ng kanilang kuta, ay nakasalubong nila ang mga taga-sityo. Bumati naman sila Enteng, ngunit tila kakaiba ang tingin sa kanila ng mga ito. Kinabahan tuloy si Enteng, lalo pa nang uminit na naman ang kanyang tangad na mutya. "Mga kasama, maging alerto kayo. Kakaiba ang nararamdaman ko sa mga ito." Babala ko sa aking mga kasamahan upang maging alerto sila sa mga ito. Kinahapunan, nakarating na nga kami sa aming pinagkukutaan matapos manguha ng ligaw ng mga prutas at mga hayop. Nang makakain na nga kami, ay nagpatuloy na kami sa pagpapahinga, ngunit ng bandang 6:00 pa lang ng hapon ay may nakikita na kaming mga itim na baboy na umaaligid. Nakakarinig na rin kami ng huni ng mga ibon, subalit wari ko hindi ito pambihirang ibon dahil humuhuni ito ng wakwak. Habang tumatagal ang mga huni nito ay mas lalong nagiging mabalasik at mas lalong nagiging nakakatakot pakinggan. Maya-maya pa'y lumapit sa akin ang isa sa aking mga kasamahan at sinabing alam niya ang ganitong uri ng mga aswang dahil minsan na niya itong nakita noon sa kanilang lugar. Ito raw ay uri ng aswang na kung tawagin ay mga wakwak. May kakayahan daw ang mga ito maging isang hayop tulad ng baboy o di kaya ay mga ibon. Ang mga kababaihan na mga wakwak ay may angking ganda na siyang ginagamit upang manghalina ng kanilang mga mabibiktima. Ayon pa dito, ay kabaligtaran daw ang mga wakwak dahil malakas ang huni nito. Ibig sabihin, nasa malayo pa ito, ngunit kung pahina ng pahina, ibig sabihin, malapit na ito at nasa paligid mo lang at naghahanap ng pagkakataon para umatake. May mga sabi-sabi na panahon pa ng mga dayuhan ay may mga wakwak na sa kanilang mga lugar, ngunit hindi niya akalaing hanggang sa pangkasalukuyan ay umiiral pa ang mga ito at patuloy na nambibiktima. Dahil sa mga narinig at nalaman ni Enteng, ay mas naunawaan niya ang lahat-lahat at kung bakit palaging umiinit ang kanyang mutya sa tuwing makakasalubong niya ang mga ito. Ito din pala ang dahilan kung bakit sa una pa lang ay tila pilit na iniiwasan siya ng mga ito dahil sa nasisiguro niyang nararamdaman din na mayroon siyang tangang mutya. Habang kasalukuyang nagmumuni-muni si Enteng at sinasariwa ang mga nangyari, ay nagulat siya dahil ang kaninang malakas na paghuni ng mga aswang
Ngayon ay pahina na ng pahina. Maya-maya pa'y lumapit ulit sa akin ang aking kasamahan na nagkwento sa akin tungkol sa mga lahi ng wakwak at sinabing nandito na sila at nasa paligid lang ang mga ito. Humanda naman ako at nakiramdam. Alam kong nandito lang ang mga wakwak sa paligid dahil umiinit ang aking mutya. Maya-maya pa'y narinig ko ang isang malakas na sigaw ng aking mga kasama. Ah! Tulungan niyo ako! Sigaw nito na tila sinugod ng isang mabagsik na nilalang. Nagpaputok naman ang iba kong mga kasamahan upang masaklolohan ang aming kasamang inatake ng wakwak. Sumilip ako sa siwang ng aking pinagtataguan at nakita ko kung gaano karami ang mga wakwak na nakapaligid sa amin. Sobrang dami ng mga ito. Sa tingin ko ay nasa 30 ang bilang nito. Ang iba ay nasa anyong mga mababangis na baboy, ngunit mahahaba ang pangil nito at namumula ang mga matang mabalasik kung tumingin habang patuloy na umaagos sa bibig ang kanilang mga laway. Nang makita ko ito, ay nagpaputok na rin ako, kasabay ng iba ko pang mga kasamahan. Tumagal ng ilang minuto ang putukan at maririnig mo sa paligid ang iba sa mga kasamahan kong nabibiktima habang walang humpay ang paghingi ng tulong at pagmamakaawa. Ilang sandali pa ay tumigil na ang putukan, kasabay ng biglaang pagtahimik ng paligid. Marami sa mga kasamahan ko ang nasugatan ng lubha dulot ng pag-atake ng mga wakwak. Pero ang mas ikinagalit ko dahil 7 na lang kaming natitira buhat sa pagkakaligtas. Dahil sa aking taglay na mutya, ay mabilisan kong napagaling ang aking mga sugat buhat sa kalmot at pag-atake sa akin ng mga wakwak. Ngunit sa tingin ko, medyo matatagalan pa bago tuluyang gumaling ang sugat ng iba kong mga kasama. Dahil sa mga nangyari, ninais kong lipulin ang mga wakwak na halos umubos sa aking pangkat. Magpagaling kayo mga kasama! Dahil uubusin natin sila! Sambit ko sa mga ito, dala ng kagustuhan kong maipaghiganti ang mga kasamahan kong nabiktima ng mga ito. Dahil sa ako lamang ang wala ng sugat at nararamdaman, kaya ako na lang ang naghanap ng makakain. Hinayaan ko na lamang na makapagpahinga ang iba kong kasamahan upang makapag-ipon ng lakas. Habang abala ko sa pangunguna ng aming makakain sa gubat, ay may narinig akong mga putukan at kung hindi ako nagkakamali, buhat ang mga putukang yon sa aming pinagkukutaan. Iniwan ko na lamang ang mga dala kong pagkain at nagmamadaling bumalik sa aming kuta, dala ng pag-aalala sa aking mga kasamahan. Nakita ko ang pangkat ng mga sundalo na walang habas sa pagpapaputok sa aking mga kasama. Kahit na may mga sugat ang mga kasamahan ko, ay walang pag-aalangan ng mga ito na lumaban hanggang kamatayan. Hindi naman ako nagpatumpik-tumpik pa mula sa likuran ng mga kalaban, ay wala akong pag-aalangang ipinutok ang dala kong baril. Marami ang nabigla sa aming mga kalaban dahil hindi nila inaakalang nandoon ako sa likuran nila, kaya marami akong napatamaan at napatay. Nagpatuloy ang putukan at pagpapalitan ng mga putok dahil sa mas handa ang grupo ng mga sundalo at may mga bagong kagamitan ito sa pakikipaglaban, ay walang kaabog-abog na binomba ang aming kuta. Nakita ko kung paano pulbusin ang aming pinagkukutaan at ubusin ng aking mga kasamahan. Nang mapansin kong ako na lang ang natira, ay nagpatuloy pa rin ako sa pakikipagputukan habang unti-unting umaatras. Kahit papaano, ay nakakapatay naman ako sa pangkat ng mga sundalo. Medyo hirap din sila na lusubin ako dahil sa taglay kong mutya
ay kusang lumilihis ang bala ng baril na patungo sa akin. Nang medyo napagod na ako sa pakikipaglaban at sa tingin ko'y wala na akong lakas pa, ginamit ko na ang sabulag. Pagtago ko sa puno ay walang pag-aatubili akong nag-usal ng orasyon pang sabulag ng aking mutya. Nang magawa ko ito ay walang kahirap-hirap akong dumaan sa mga kalaban at bumalik sa aking mga kasamahan upang alamin kung may mga buhay pa. Pagdating ko doon ay ganoon na lamang ang aking panglulumo dahil wala ni isa ang nabuhay pa. Napagpasyahan kong bumaba na muna ng bundok upang humingi ng karagdagang puwersa sa pangkat ni Kapabling. Dahil sa taglay kong sabulag ng mutya ng linta ay wala kong kahirap-hirap na nalusutan ang pangkat ng mga sundalo na patuloy na naghahanap sa akin. Matagumpay akong nakababa ng bundok at tumungo sa kinaroroonan ng pangkat ni Kapabling. Pagdating ko kila Kapabling ay wala namang pag-aatubili akong nagkwento sa mga pangyayari na naganap sa aking grupo. Dahil dito ay hindi naman tumanggi ang pangkat ni Kapabling sa nais ni Enteng na gumanti sa mga sundalo. Agaran silang pumanhik ng bundok upang makipaglaban sa mga sundalo. Habang binabagtas nila ang kabundukan, ay natanaw nila ang mga sundalo, kaya kaagad namang nagkaroon ng matinding labanan mula sa magkabilang panig. Kaliwat kanang putukan ang nangyari at walang humpay ang pagkalagas ng magkaparehong pangkat. Kaenteng, salubugin niyo sa likod upang hindi makatakas sa mga kalaban. Sige Kapabling, yung iba, sumunod sa akin! Nagmadaling umalis kami upang pumunta sa bandang likuran ng mga kalaban, ngunit nabigla kami dahil nakahingi na rin pala ng karagdagang puwersa ang mga sundalo. Isang grupo na naman ang nagmamadaling umakyat ng bundok upang tumulong. Inabangan namin ng kanilang pangkat at walang pag-aatubiling pinaputukan ang mga ito. Mga kasama! Lusubin ng mga kalaban! At nagkaroon na ng putukan at dahil sa hindi nila alam na mas napaghandaan namin ang kanilang paglapit ay halos mga lahati ang aming napatay at nalagas sa kanilang pangkat. Naging madugo ang putukang yun at halos ilang oras ang inabot ng aming pagdalaban hanggang sa hindi namin namalayan na gabi na pala. Pagod at gutom ang aming naramdaman ng mga oras na yun, ngunit parehong konti na lang din ang natitira sa magkaparehong grupo. Sa tingin ko'y 5 na lamang ang natitira sa pangkat ko at 7 naman sa pangkat ni Kapabling. At sa kabilang panig naman ay halos nasa 20 pa ang natitira. Bumalik muna kami sa kinaroroonan ni Kapabling upang yung iba ay makakain muna. Salitan ang ginawa namin habang lumalaban kami. Yung iba naman ay kumakain at nagpapahinga. At nang matapos na sila at makabawi ng lakas, ay kami naman ang kumain at nagpahinga. Dahil sa aming ginawa, ay di hamak na mas nangingibabaw kami laban sa puwersa ng mga sundalo dahil nagkaroon uli kami ng ibayong lakas upang ipagpatuloy ang labanan. Nang sa tingin ng mga sundalo na malulupig na sila, ay unti-unti na nga ang mga itong tumatakas. Ilang saglit pa, magbabandang 9:00 na, ay tumigil na nga ang putukan at nagkaroon ng katahimikan sa paligid. Kapabling, umatras na ang mga kalaban. Buti naman at nang makapagpahinga tayo. Mga kasama, maging alerto pa rin. Baka nasa paligid lang ang mga kalaban. Sambit ni Kapabling habang ako naman ay sumalampak na sa batuhan. Habang nagpapahinga kami,
ay may mga narinig kaming putukan sa di naman kalayuan. Kaya mabilis kaming kumubli sa mga puno at mga malalaking bato. Maya-maya pa ay nakita namin ng mga sundalong patuloy sa pagbabaril sa mga nilalang na umatake sa amin dati ng mga kasamahan ko. Anong mga yan? Mga wakwak yan, Kapabling! Yan ang umubos sa mga kasamahan ko! Patuloy kong sabi dito hanggang sa hindi namin napansin na maging kami pala ay napapalibutan ng mga wakwak. Walang kaano-ano'y sinugod kami ng mga aswang, kaya pati sa aming pangkat ay nagkaroon din ng mga putukan laban dito. Sa ngayon, ang pangkat namin at pangkat ng kasundaluhan ay parehong nakikipaglaban sa mga aswang. Nakakatakot ang mga ito sa wangis ng mga hayop. May mga anyong dambuhalang baboy, ngunit nanlilisik ang mapupula nitong mga mata at mahaba ang mga pangil nito at mga kuko, kasabay ng patuloy nitong paglaway. Dahil sa taglay nitong liksi at pambihirang lakas, ay halos maubos na ang aming pangkat. Hanggang sa 5 na lang kaming natitira at may malubha pang natamo ang 3 sa mga ito. Sa pangkat ng mga sundalo ay 10 na lang din ang natitira at patuloy itong nakikipaglaban sa mga aswang. Nang makita nilang halos hindi namin makaya ang mga kalaban, ay walang pag-aatubili nilang tinulungan kami. Habang ako naman ay patuloy sa pakikipaglaban, subalit si Kapabling ay nagtamo ng sugat na malubha. Maya-maya'y nakalapit sa akin ang pinuno ng mga sundalo. Ikaw ba si Enteng? Oo. Ikaw, sino ka? Ako si Crisanto, ang nangunguna sa mga kasamahan ko. Dahil sa pangyayari ay nagsanib ang aming mga pangkat sa paglaban sa mga aswang. Ang iba sa kasamahan ni Crisanto ay tinulungan ang mga kasamahan ko at ginamot dahil sa malubhang mga pinsalang natamo. Nagpatuloy ang aming pakikipaglaban. Ginamit ko nga ang aking mutya. Nag-usal ako ng mga orasyon upang mas lalo akong magkaroon ng pambihirang liksi at lakas. Pagkatapos ko ngang maisagawa ay patuloy ako sa pagpapaputok ng aking baril. May mga natatamaan at napapatay ako, subalit hindi yun dahilan upang mabigyan ko ito ng takot sa kanilang mga katawan. Mas lalo pa nga ang mga itong nagiging agresibo at mas lalo pang inaasam na ako ay mapatay. Nagpatuloy kami ni Crisanto sa pakikipaglaban hanggang sa naubusan na kami ng mga bala. Crisanto! Pahingi ng bala! Naubusan na ako! Wala na rin balang natitira, kundi ang nasa aking baril! Hinugot ko ang aking itak at dinasalan ko ito upang mas lalong maging matalas laban sa mga aswang. Gumamit din ako ng sabulag at walang pag-aatubiling lumaban. Kahit itak na lang ang aking gamit, ay patuloy pa rin sa pakikipaglaban at dahil sa taglay kong sabulag ay marami ang aking napapaslang na mga aswang. Dahil sa aking ginawa ay mas lalong nagalit ang kanilang pinuno at mas naging agresibo pa ang mga ito na paslangin ako. Kahit anong gawin nyo, ay kamatayan lang ang tanging yung pagpipilian! Di kami natatakot sa inyo. Dapat kayong mamatay. Kasalanan nyo dahil kayong pumunta sa teritoryo ko. Kaya nararapat na kayong maging pagkain namin. Biglang nagpahid ng langis itong si Domeng at sa isang iglap ay nagbago ito ng anyo bilang isang dambuhalang baboy ramo. Sumunod ang ilan nitong mga alagad at nagpatuloy sa pagbabagong anyo ang mga ito. Dahil sa ginawa ng mga wakwak, ay kinuha ni Enteng ang kanyang mutya at itinali sa hawakan ng kanyang itak. Dahil sa kanyang ginawa,
ay may kung anong liwanag ang dumaloy sa kanyang itak patungo sa kanyang mga kamay at mas lalo siyang nakaramdam ng ibayong lakas at liksi ng kanyang katawan. Walang ano-ano ay sumugod ang mga wakwak sa kinaroroonan nila Enteng at Crisanto at nagpatuloy ang matinding sagupaan ng mga oras na yun. Enteng! Konting tiis pa! Paparating na ang aming mga kasamahan upang tumulong! Mabuti kung ganon! At nagpatuloy sila sa pakikipaglaban sa mga aswang. Dahil sa mutya ni Enteng ay marami siyang napatay na mga wakwak hanggang sa maubos na nila ito at mapatay kasama ang kanilang pinuno na si Domeng. Yan ang nababagay sa inyo mga kampon na kasamaan. Magmadali ka, Crisanto. Sunugin natin ang pinagkutaang sityo ng mga wakwak. Mabuti pa upang wala nang mapinsala ang mga ito. Nagmadali naman kaming pumaroon upang wala na ang mga itong mabalikan pa at masigurado naming wala nang wakwak ang natitira pa. Inubos namin ang mga natitirang mga aswang na naroon sa sityo at sinunog ang mga ito kasama ng kanilang tirahan. Nang matapos nga namin ang aming pagsunog sa sityo ng mga aswang, ay bumalik na kami sa mga kasamahan namin na may mga pinsala. 2 sa mga kasamahan ko ay binawian na ng buhay dahil sa lubhang pinsalang natamo buhat sa pakikipaglaban sa mga aswang. Inaabot na kami ng halos bukang liwayway sa aming pakikipaglaban sa mga aswang. Inabot na kami ng halos bukang liwayway sa aming pakikipaglaban, kaya pinili na lang namin na doon magpahinga habang hinihintay ang bagong pangkat nila Crisanto na tutulong. Dahil nga sa ako na lamang ang walang pinsala sa aming pangkat, kahit si Kapabling ay malubha ang mga sugat na natamo, kaya ninais na lang namin ang sumuko sa mga sundalo. Dahil sa panghihimok ni Crisanto sa amin na sumuko at ipinangako nitong pagtulong, ay bukal sa loob namin na sumuko upang makapagbagong buhay. Nabilanggo nga kami ni Kapabling at ng iba ko pang mga kasamahan. Ngunit paglipas ng 10 taon ay binigyan kami ng kalayaan. Dahil sa aming pagsuko at sa tulong na rin ni Crisanto, ay nabigyan kami ng pamahalaan ng bagong pagkakataon na makapagbagong buhay. May mga programa ring inilunsad ang pamahalaan sa mga katulad naming nagbalik loob sa pamahalaan, kaya nagkaroon ako ng pagkakakitaan. Nagtayo ako ng muntikong tindahan At dahil sa tangan kong mutya na swerte sa negosyo, ay mas lalo pa itong lumaki hanggang sa mas naging kilala na ako na isa sa mga negosyante sa aming lugar. Nagkaroon din ako ng bago kong pamilya dahil maliban sa swerte nito sa negosyo, ay swerte din pagdating sa larangan ng pag-ibig. Kaya hindi na ako nahirapan na magkaroon ng bago kong pamilya. Marami din akong natutulungan pa. Kahit mga walang pinag-aralan ay tinatanggap ko at binibigyan ng pagkakataon. Sa ngayon, kasama ko ang aking 4 na mga anak at asawa sa pagpapalago pa ng aming negosyo. Dahil sa aming natatanggap na biyaya, ay tumutulong kami sa mga pamilyang hikahos din sa kabuhayan. Lubos ang aking pasasalamat sa Amang Lumikha dahil kahit sa kabila ng aking mga pinagdaanan at mga pagsubok sa buhay, ay sa akin pa rin ipinagkaloob ang mutya ng linta at nagamit ko ito upang mas makatulong pa sa aking kapwa. Wakas.